Bilang isang mamamayan na naghahanap ng magagandang motorsiklo dito sa bansa, ay nakakapanabik o nakaka-excite na dumating ang mga motorsiklo, lalo pat galing ito sa kilalang Japanese brand. Ang mga motorsiklo ng Japanese brand na Yamaha na nauna nang inilabas sa karatig bansa natin sa kontinenteng Asia na tiyak panigurado ay papatok dito sa ating bansa. Ang 5 motorsiklong scooter ng Yamaha na paniguradong magugustuhan ng kahit na sinong mamamayan ang tatalakayin natin sa video na ito, kasama na rin ang mga kabuang presyo nito. Yamaha Lexi 125. Isa sa pinakamagandang motor ng Yamaha at sigurado ako na kung ilalabas ito sa Pilipinas ay isa ito sa pinakamabentang 125cc scooter category. Ang Yamaha Lexi ay isa sa pinaka-inaabangan na 125cc scooter sa Pilipinas at nitong nakarang August 2021 ay may nilabas ang Yamaha Philippines, ang Yamaha Mio Gear 125 na halos magkapareho ang hitsura sa Yamaha Lexi 125. Kung mapapansin nga natin ay panay labas ng 125cc scooter ang Yamaha at masasabi natin na very unpredictable talaga ang Yamaha dahil kung tutuusin mas madami ang may gusto sa Yamaha Lexi kaysa sa Yamaha Mio Gear, pero instead na ilabas ang Yamaha Lexi ay Yamaha Mio Gear pa din, and we hope na sa taong ito ay may labas na ang ilang mga motor na inaasam-asam natin. Kabilang na nga dyan ang Yamaha Lexi 125 na kung may lalabas sa Pilipinas ay tatawaging Yamaha Mio Lexi 125. Anyway, ang Yamaha Lexi ay may katangian na siyang maikukonsidera natin na kailangan na talagang ilabas ng Yamaha Philippines ang scooter na to. Ano-ano ba ang mga katangiang ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Sa forma ng motor na to ay siguradong mapapalingon ang sinumang madadaanan nito. Dahil bukod sa siksik ito sa features ay napaka-aggressive at elegante ang kanyang hitsura, lalong-lalo na ang kanyang front fairings. Ang kanyang decals ay pang premium ang datingan. Idagdag mo pa ang kanyang logo na naka 3D emblem na. Very elegant talaga tingnan. Very clean and rounded cuts. Overall physical looks ay masasabi natin panalong-panalo talaga ang motor na to. Ang kanyang headlight ay naka LED at meron itong parang blue na hugis na mas nakadagdag sa kanyang pagiging eleganteng tingnan. At good news na din kasi meron itong built-in hazard lamp for emergency. Anyway, naka halogen bulb type pala ang kanyang tail light. At kung mapapansin natin, ang disenyo ng kanyang manibela at meter panel ay meron itong kahawig sa NMAX. Kompleto din ang information na pinapakita sa kanyang digital instrument panel. At bukod pa doon ay meron na din itong built-in 12 volts charging port. Napaka-useful ang ganitong features, lalong-lalo na sa mga delivery riders. Dahil alam naman natin na kasama na ang cellphone sa pang-araw-araw na trabaho nila. Sumasabay na din talaga sa uso ang motor na to dahil very high-tech na talaga siya. Punta naman tayo sa kanyang makina. Ang motor na to ay naka single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, single overhead cam at naka VVA o variable valve actuation. So ito ang madalas na maririnig natin sa isang consumer. Dahil kadalasan sa atin mga Pinoy, sa mga ganitong kategorya ng scooter ay dapat talaga naka liquid cooled na ang makina para ay long lasting talaga at tuloy-tuloy sa biyahe. Isa pa ay naka 4 valves na siya. Idagdag mo pa ang VVA o variable valve actuation na mas pinaganda pa talaga ang kanyang power at overall performance. Matipid na din ito sa gasolina dahil syempre naka fuel injected na rin ang motor na to. Kaya nitong tumakbo ng 48 km per liter at syempre nagdidepende pa rin ito sa pagpapatakbo ng rider. Naka blue core na din ang motor na to nang ibig sabihin ay more power at less fuel na signature na kay Yamaha. Pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong ay 90 by 90 with 14-inch mag size sa harap, 100 by 90 with 14-inch mag size naman sa likod, all tubeless. Braking system ay naka-disc brake sa harap at naka-drum brake naman sa likod. Pagdating naman sa kanyang suspension ay naka-telescopic fork sa harap at swing arm with shock absorber o dibaso naman sa likod. Well, ito rin ang kagandahan sa motor na to dahil naka-shock absorber na siya sa likod. Kahit naka 125cc engine displacement lang siya. Maganda ang features na to dahil kahit nasa malulubak na daanan ka ay smooth pa din ang pakiramdam mo dahil sa malakas ang absorption ng kanyang shock. At syempre ang pinakagusto ng mga Pinoy, ang flat floor footboard na very useful talaga dahil pwede itong paglagyan ng groceries at iba pang mga luggages.
Meron din itong helmet hook at mini side pocket sa harapan. Equipped na rin ito ng stop and start system na kusang namamatay ang makina kapag nakahinto ng ilang segundo ang motor at kusa na rin itong umaandar kapag ipihit na ang silinyador. Siyempre, ang pinaka-purpose po nito ay para mas makatipid pa sa gas at bawas polusyon na rin. High-tech na din ang motor na to dahil naka-smart key na siya, less hassle na sa pagpapaandar ng motor. Meron naman itong 4.2 liters of fuel tank capacity. Ang kanyang underseat compartment naman ay 10 liters at unfortunately ay hindi pa kasya ang isang full face helmet. Punta naman tayo sa kanyang dimension. Meron itong 1135mm na taas, 1970mm na haba, 720mm na lapad, at ang kanyang seat height ay nasa 785mm. Ground clearance ay 133mm. Ang kanyang bigat naman ay 112 kilos. Sa bansang Indonesia ay meron itong SRP na 21,710,000 Indonesian rupiah at kung i-convert natin ito sa Philippine peso ay nasa 77,800 pesos. Ang price naman ng S version ay 24,700,000 Indonesian rupiah at kung i-convert natin ito sa Philippine peso ay nasa 88,800 pesos. Ang ABS version naman ay 27,310,000 Indonesian rupiah at kung i-convert natin ito sa Philippine peso ay nasa 97,900 pesos. Tinaguran itong The Little Aerox at nabibilang sa 125cc scooter category ng Yamaha. Meron itong karakter na wide flat floor footboard o gulay board na very useful talaga na paglagyan ng luggage. Anyway, ang pangalan pala ng scooter na to ay Yamaha Cygnus Gripus. Himayin natin kung ano-ano pa ang nasa scooter na to. Hindi natin may pagkakaila na sa Pilipinas ay nangunguna ang small displacement scooter na may gulay board. Bukod kasi sa mas mura ito, ay sobrang tipid pa sa gas at madaming pwedeng paglagyan ng luggage dahil meron itong spacious footboard. By the way, tinagurian pala itong The Baby Aerox dahil ang pormahan ng headlight o front fairings ay may hawig sa Yamaha Aerox 155. Meron itong exact 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, liquid cooled at fuel injected. Naka blue core na signature na kay Yamaha, so kapareho lang ang engine characteristic ng 125cc scooter ng Yamaha dito sa Pilipinas. Medyo advanced lang ang scooter na to dahil meron siyang VVA o variable valve actuation na kung sa atin sa Pilipinas ay 155cc displacement pa lang ang naka VVA. Compression ratio ay 11.2:1. Pagdating naman sa kanyang maximum power ay 12 horsepower at 8,000 RPM. Maximum torque ay 11 Nm of peak torque at 6,000 RPM. Ang kanyang fuel tank capacity naman ay 6.1 liters. Ang kanyang fuel accessibility ay nasa harapan just like Mio Gravis. Set height ay nasa 785mm. Ground clearance ay 125mm. Ang kanyang tire size naman ay 120 by 70 with 12-inch mag size sa harap at 130 by 70 with 12-inch mag size naman sa likod. All tubeless. Ang kanyang braking system naman ay naka-disc brake sa harap at disc brake din sa likod with ABS o anti-lock braking system at UBS o Unified Braking System. Ang kanyang bigat naman ay 125 kilograms. Ang ilaw naman ng motor na to ay naka-full LED na at ang kanyang tail light at muffler ay very sportier tingnan. Very wide na din ang kanyang underseat compartment na kasya na ang isang full face helmet. Ang kanyang panel gauge ay naka-fully digital at resembles din ng sa Yamaha Aerox. Meron din itong USB socket charger na pwedeng pag-charge ng cellphone. Mas pinatibay naman ang kanyang architectural frame na very confident sa kahit na anong bangkingan sa daan. Ang price naman ng motor na to ay nasa 357,500 Japanese yen at ang WJP 68th anniversary ay nasa 368,500 Japanese yen. Karamihan ng mga tao dito sa Pilipinas, scooter motorcycle na ang pang-araw-araw na pangunahing ginagamit bilang pang-service sa trabaho, sa opisina, panghatid sundo, pamalengke. Napakadali lang kasi nitong i-drive. Napaka-convenient at presyong pangmasa pa.
Kaya pumatok talaga sa Pinoy ang Yamaha Mio at Honda Click 125 dahil sa abot kaya ang presyo nito. Kaya nga hindi masyado pumatok ang mga naglalakihang bersyon ng maxi scooter kagaya ng T-Max, Boardsman 650, Forza 750. Hindi nga rin kasi ito praktikal gamitin dahil bukod sa masyadong mahal ang kanyang price tag ay napakalaki din ng kanyang overall body size at medyo mahirap siya isingit-singit sa traffic. Kaya nga ginawa nito ng paraan ng ibang motorcycle company na maglabas din ng smaller version ng kanilang mga high-cc maxi scooter. Para naman at least bukod sa mga Mio at Click, may iba pa silang pagpipilian. At currently ito nga si Yamaha ay patuloy na rin ng pagpuproduce ng kanilang smaller version ng X-Max. From 300cc ay meron na rin itong 125cc version. Sa video na to ay tatalakayin natin ang bagong X-Max 125 at alamin natin kung ano-ano ba ang mga pang-market nito at kung sulit din ba ang price. Pero bago tayo mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang likes bilang suporta sa ating munting channel. Ang X-Max 125 ay smaller brother ng X-Max 300. Kung mapapansin natin ay magkapareho talaga sila ng design sa looks. Sa engine lang sila nagkakaiba. Ang kanyang displacement ay 125cc, single overhead cam engine. Ang kanyang maximum power ay 14 horsepower at 8,780 RPM. Ang sabi ng Yamaha kapag sumakay ka sa motor na to ay ma-experience mo agad ang easy handling with strong acceleration dahil na rin sa torque nito na 12 Nm at 6,500 RPM. Ganito kalakas umarangkada ang single overhead cam na type ng makina. Kaya for sure, masasapawan na talaga hindi lang ang Honda Click 125, pati na rin ang sarili nitong produkto na Yamaha Mio Series dito sa makabagong X-Max na to. Kapag nagbabiyahe tayo, papuntang trabaho or long distance driving, ay hindi talaga natin maiwasan ang mabuhangin, mabasa, malangis o in short, madulas na daanan. Kaya naglagay na si Yamaha ng traction control system sa motor na to para nang sa ganon ay mapanatili pa rin ang rear wheel, ang kanyang grip sa mga madudulas na kalsada for safety features na rin. Minsan mahirap din basta na lang ipatong o iwan na lang ang ating helmet sa motor dahil posible itong manakaw. Ang solusyon naman ni NMAX dito ay mas nilakihan pa ang underseat compartment na kasya ang hindi lang isa kundi dalawang helmet. Sa looks naman ay walang duda na napakaangas talaga ang design ng motor na to. Lahat tayo agree dyan. Kahit saang anggulo mo siya tingnan ay mapapawaw ka talaga. Lahat ng parte ng motor na to ay binigyan ng importansya ni Yamaha, lalo na yung comfortability ng rider at back rider. Meron itong sporty dual seat upang maging mas komportable ang riding position ng hindi lang ang rider kundi pati na rin ang pillion rider nito. Ang quality at advanced technology ng motor na to ay pang premium talaga. Kaya kahit saan mo dalhin, ay proud ka talaga at mafe-feel mo talaga ang pagiging hari ng kalsada. Meron itong 13 liters of fuel tank capacity at dahil nga meron na rin itong blue core na trademark na ni Yamaha sa kanyang mga scooter, samahan mo pa ng VVA o variable valve actuation ay mas pinapatipid pa nito ang kanyang fuel consumption na nakakatakbo ng 43 kilometers per liter. Naka-ABS o anti-lock braking system ang preno nito sa likod for safety features at adjustable din ang kanyang windshield. Ang size naman ng gulong niya sa unahan ay 120 by 70 size 15 at sa likod naman ay 140 by 70 size 14. So medyo malaki ang gulong niya. Proportion din lang sa kanyang body size. Pangit din naman tingnan kung malaki ang body tapos maliit ang gulong. Meron itong 4 na color variant katulad ng Blazing Gray, Pantone Blue, Sonic Gray at Radical Red. Ang kagandahan din nito ay pwede mong lagyan ng iba't ibang setup ang X-Max 125, lalo na kung gusto mo pa na talagang pagandahin ang forma nito. Pwede mo itong lagyan ng rear carrier bracket. O kung gusto mo naman ng mas lalong komportable ang backride mo, pwede mo rin itong lagyan ng passenger backrest. Pati ang windshield, pwede mo rin palitan ng mas maikli o mas mahaba.
overall performance ay masasabi ko talaga na okay ang scooter na to. Pati sa kanyang looks, technology at power ay wala akong masasabi. So sa price na lang talaga natin malalaman kung sulit pa talaga ang price ng motor na to. Actually, para sa isang 125cc category scooter, ay masyadong overpowered na ang motor na to. Pero syempre, alam naman natin na mataas ang kredibilidad ng Yamaha. Kaya hindi pwede na ang isang motor na may magandang components ay bibigyan mo lang ng mababang price tag. Kung ididikit mo naman ang presyo nito sa Mio, ay baka maapektuhan ang sales ng Mio. Ang price ng X-Max 300 ay nagkakahalaga ng 249,000 pesos at ang NMAX 155 naman ay nagkakahalaga ng 120,000 pesos. So most probably naglalaro ito somewhere sa 100 or 105,000 pesos. Hindi rin pwede na itapat natin ang kanyang presyo kay NMAX sa kadahilan ng mas mataas pa din ang engine specs ng NMAX. Una sa lahat ay nagiging trend na nga ngayon ang scooter na naka-naked handlebar, particular sa mga small displacement scooter category. Hindi lang sa mga kapitbahay nating bansa, kundi pati mismo sa Pilipinas. Mas sporty kasi ang dating kapag naka-naked handlebar. Sa dating ng scooter na to ay kasing laki lang siya ng Yamaha Mio Gear. Hindi masyado maliit, hindi rin masyado malaki, katamtaman lang. Yung front design at side fairings niya ay may kahawig ng kaunti sa SkyDrive crossover ng Suzuki at syempre sa Yamaha Mio i125. Pero na lang sa mismong headlight na dinisenyo para pang off-road at merong division sa gitna na pang breeze o protector. Naka-LED na ang kanyang headlight at daytime running light, which is good thing. Signal light naman sa harap, likod at tail light ay halogen valve. Well, okay lang din. At least ang headlight ay naka-LED na. Present din sa scooter na to ang hazard lamp. Very useful din ito to warn other drivers as when the vehicle is not working properly. At of course, ang nagpapadagdag forma ng scooter na to ay ang kanyang sporty naked handlebar. Sa overall design ng scooter na to ay umaakma o bumabagay talaga sa kanyang naked handlebar na manibela. Ang kanyang digital panel naman ay naka-analog na pinapakita ang speed meter, signal light, indicator, high and low beam, fuel level, engine warning at eco indicator. Kung ang eco indicator ay umiilaw, it means na tumatakbo ang motor sa mas matipid na fuel consumption range. Meron din itong answer box system at nakatradisyonal na disusi with K-shutter. Very spacious din ang kanyang footboard o gulay board. Plus points din ito para sa atin mga Pinoy. At ang disenyo ng kanyang upuan ay pang-adventure with the handle grip. Nakadagdag pogi points din sa sporty looks na scooter na to. At speaking of upuan, meron din itong wide underseat compartment na pwedeng paglagyan ng jacket, gloves at iba pang driving protective gear. Suspensions ay naka-telescopic fork sa harap at naka-swing type single shock with sub-tank naman sa likod. Bagay lang talaga pang rakrakan sa off-road. Meron din siyang sporty muffler. Braking system ay naka-disc brake sa harap at naka-drum brake naman sa likod. Tire size ay 80 by 80 sa harap at 100 by 70 naman sa likod with 14-inch mag size all tubeless. Punta naman tayo sa engine ng motor na to. Meron itong 125cc engine displacement, air-cooled, 4 strokes, single overhead cam, 2 valve at single cylinder. Ang kanyang maximum power ay 7.0 kW at 8,000 RPM. Maximum torque ay 9.6 Nm of peak torque at 5,500 RPM. Sa 125cc scooter category ay meron ding maibubuga ang motor na to. At syempre naka blue core at fuel injected na rin na ang ibig sabihin ay fuel efficient pa rin kahit sa higher performance at environmental friendly. Bago ko pala makalimutan, ang motor na to ay naka-diesel cylinder at forged piston na mas magaan ang cylinder body design, heat resistant at matibay. Starting system ay electric start at kick start. Ang kanyang timbang naman ay 98 kilograms, napakagaan lang. Set height ay 760mm, kayang-kaya kahit 5 feet ka lang. Ground clearance ay 135mm, fuel tank capacity ay nasa 4.2 liters. Hindi na rin masama sa isang 125cc scooter displacement. Ang kanyang price naman ay 18,990,000 Indonesian rupiah
At kung i-convert naman natin ito sa Philippine Peso, ang estimated price niya ay nasa 67,000 pesos mahigit. Ang color variant naman na available sa Indonesia ay black, red, at white. Ang Yamaha Motors Company ang isa sa nangungunang motorcycle brand dito sa bansa na tinatayang pinakamabentang mga motor ay nanggagaling dito. Lalo na ang mga scooter type series nito na pangmasa ang presyo at di matatawarang kalidad ng bawat klase nito at sa hinabahaba ng panahon ay talagang pinagkatiwalaan na ng marami sa atin lalo na sa mga scooter type motorcycle category na Mio series na kung saan magmula pa noon at hanggang ngayon ay patuloy ang pamamayagpag sa merkado. Paano ba naman kasi, sa pang-araw-araw na gamitan ay hindi ka rin magsisisi, kaya naman sa video na ito ay ipapakilala natin ang motorsiklong scooter na nagmula mismo sa seryeng ito, ang Yamaha Aerox 125. Isang na-upgrade na specs and features ang malalaman natin at kung magkano ang magiging presyo nito. Ang Yamaha Aerox ay isang perpektong obra ng Yamaha Motorcycle Company simula nang inilabas ito, ang motorsiklong scooter na nagdala ng pangalan ng kumpanya sa masa at nagpakilala ng mga katangian na iniayon sa makabagong henerasyon. At bago pa man sumikat ang ilang brands sa paggawa din ng mga motorsiklong gaya nito, ay una munang namayagpag itong Yamaha Aerox na may kauna-unahang modelo na inilabas noong 1997 sa pagkakaroon ng 50cc. Isa ito sa may pinakamabiling motorsiklong scooter sa kasaysayan noon. At lumipas ang maraming taon ay nasundan na ng malalaking klase nito at kapasidad ng makina na umabot na sa 155cc Yamaha Aerox sa kasalukuyan at yan din ngayon ang karamihan sa motorsiklo natin dito sa bansa. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, itong Yamaha Aerox ay may inilabas pala na 125cc bago pa man natin nakilala ang mga 150cc at 155. Ito'y inilabas lang din sa ibang bansa na kung saan ay panalo din naman sa mga features at specs na meron ito at meron din itong ibang detalye na angat sa Yamaha Aerox 155. Simulan natin sa engine details, ang pagkakaroon ng kabuuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam na may 2 bulbs lang na engine, di gaya ng big brother nito na naka 4 bulbs na. Ngunit pagdating sa cooling system, ito ay naka-liquid cooled type na rin, at fuel system naman na fuel injected type na, kung sa long ride at city ride ay napakainam gamitin. Pagdating naman sa engine performance ay may sinabi rin talaga, ang pagkakaroon naman ng maximum output na 11.4 horsepower sa kada 9,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay 10.4 Nm sa kada 6,500 RPM. Medyo may kalakasan din talaga dahil ito ay ginagamitan din naman ng VVA o variable valve actuation at sinamahan pa rin yan ng Blue Core technology sa buong makina nito. Kaya naman sa average top speed ay hindi na magpapahuli sa abot kayang bilis na nagagawa na umaabot naman sa 100 km/h. May kabilisan pero may ibibilis pa naman depende sa magdadala. Ang compression ratio nito ay 10.4:1. Pagdating naman sa fuel tank capacity nito, ito ay may 3.8 liters na full tank na sobrang tipid din naman makakonsumo sa gasolina na umaabot sa 50 km/L. Unlike sa big brother nito na may kalakasan sa gasoline. Yan din kasi ang nagagawa ng mas maliit na kapasidad ng makina, at bukod pa dyan syempre, dahil nga sa mas maliit na makina ay may magaang timbang din ito na umaabot naman sa 102 kg lamang, mas madaling imanyobra at dalhin. Para sa mga taong nalalakihan sa 155cc ay perfect ang motor na ito para sa'yo. Para naman sa mga features na meron itong Yamaha Aerox 125cc na masasabi nating angat sa kanyang big brother, ay ang pagkakaroon nito ng front flat footboard na kung saan meron ng extra space o lagayan ng ibang bagay sa pagde-deliver. Meron na rin itong kasamang side stand kill switch. Pagdating naman sa kanyang starting system, bukod sa electric push start, ito ay may kasama ng kickstarter. Isa sa kagandahan nito, dahil kapag nalobat or hindi na mapagana sa electric push start ay pupwede mong paganahin sa kickstarter nito. At bukod pa dyan syempre, kahit papano ay malawak na rin naman ang compartment storage nito na kasya ang isang full face helmet. Ang mga ilaw naman nito ay naihahawig din sa disenyo ng big brother nito. At syempre ang kagandahan din sa motorsiklong to ay ang headlight, naka full LED na. Maliban na lang sa mga turn signal lamps at ang tail light nito na naka bulb type pa. Pagdating naman sa instrument cluster nito, ito ay naka-analog type pa.
Huli nga lang ng kaunti sa ibang modelo, pero kung titingnan naman ang front portion nito sa may handlebar ay napaka-sporty naman. Dahil sa ginamitan nito ng naked handlebar katulad ng sa Yamaha X-Ride 125. May lock na rin ang braking system nito na kung saan sa mga paahon na kalsada o parking ay hindi rin basta-basta andar o usog man, para naman sa mga sukat ng gulong nito sa harapan ay may kabuang size na 70x90R14. Habang ang rear tire size naman nito ay 100x70R14, pareho na itong naka-tubeless. Naka-alloy wheels na rin ang mags nito, at sa mga braking system naman sa harapan, ang brake nito ay naka-single disc brake, habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brake type pa. Para naman sa chassis and suspension, sa front ay ginamitan ng telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-monoshock absorber na parang sa Honda Click na may single shock absorber lang din sa rear suspension na siguro ay dito rin itinapat ng Yamaha, ang Aerox 125cc. Sa kabuang sukat naman nito, pagdating sa kanyang seating height ay very compatible din naman sa height nating mga Pilipino na may kabuang sukat na 765mm. Ang ground clearance nito ay nasa 135mm naman, at ang kabuang presyo nito sa bansang Indonesia, ito ay nagkakahalaga ng mahigit sa 18 million rupees na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay aabot lamang sa halagang 65,000 pesos. Napakamura kung tutuusin kumpara sa ibang motorcycle brand na may 125cc na motorsiklong scooter. Pero syempre, kapag dumating ito sa bansa, mas tataas pa ang presyo nito na siguro ay itatapat din sa presyo ng Honda Click 125 na 81,400 pesos. At kung pag-usapan naman ang availability nitong motorsiklong to, ay unang inilabas bago pa man ang Yamaha Inmax 155 at ang big brother nito na Yamaha Aerox 155cc nito sa merkado, at sa bansang Indonesia lamang din ito unang inilabas.ไปด้วยกันไม่ต้องไปแค่อะไรทั้งนั้นไปลองไปเล่นไปเต้นระบังเอาไปโยกกันให้มันไม่เบื่อแค่ทิ้งความเศร้าเอาไว้ข้างหลังลองเอาไปแดนซ์กับดิสโก้พังจังหวะฮิปฮอปก็ใส่ไม่ยั้งเอาไปเต้นกันเลยที่เขาวัดเมย์จะออกไปปาร์ตี้ยันเช้าออกไปเต้นเล่นความเศร้าแค่เธอแค่ฉันแค่สองเรารับรองไม่เหงาแต่เราใจขยับสะโพกไปทางซ้ายยกไหล่ใส่แอลไปทางขวาเอามือประสานและสบตานี่คือละลาฉันและเธอ